Magsasara na ang Itbulaga? Hindi maganda yan na balita para sa It's Showtime. Ay naku na, speak ng pagbabago. Ito kaya magbabago? Noon time programming ng Pilipinas? Kung magsasara ang Itbulaga. Magsasara na ang Itbulaga? Ayun nga, Nay, ito nakasulat din kay Kapatid Insider. Is the country's longest running noontime show now having problem with its budget? This is now the question after numerous reports have circulated that TVJ Productions, the current producer of the country's longest running noontime show Itbulaga, is now facing problems with its budgets. According to some reports, one of the problems of the said production firm is the increasing amount of its annual budget, while the revenues of the program coming from its sponsors and advertisements decreases. Allegedly, the said noontime show also agreed to slowly reduce its ad rate during the first week of April ahead of the GMA7 premiere of its rival program ABS-CBN Studios, It's Showtime. One of our sources also cited the TV host comedian Joey De Leon, one of the program's main host and producer, complains about the increasing budget of the program. A meeting between the heads of TVJ Productions and Mia Press Holdings is expected to happen this week to settle the said problems surrounding the program. Ayan, kaya nagkakaroon ng iba kung sasara na kaya ang Itbulaga, Nay. Ay nako, Diyos ko, huwag naman sana. Siyempre, unang-unang concern dyan, ay ang production staff. Yung mga host na talaga namang, Diyos ko, kasi nga, di ba, mahigit 4 na dekada ng Itbulaga. Sana magtuloy-tuloy. Alam mo, may tinatawag namang pwede adjust yung mga host. Kung magkano tarif nila, pwede ibaba. Di ba? Para lang maka-adapay. Di ba? At saka, alam mo yan, pag ang main concern mo talaga ay yung mga taong bayan, yung mga dabarkans. Siyempre, kailangan ikaw din magsakripisyo. No? Katulad niyan, di ba? Kung nagbababa na ng ad rate o ng rate card, ang Itbulaga, mas mainam yun. Kasi talaga namang, sa totoo lang, hindi lang naman yung Itbulaga ang affected dyan. Even yung mga ibang shows sa ibang network, ganun din. Kasi nga, nilalamo na po ng digital ads. Ang dapat sana ay para sa TV ads. O pati yung digital, nilalagyan na rin ng ads. Kaya nababawasan na yung percentage na inilalakak ng mga brands, ng mga clients para dun sa TV. So, dapat talaga magpapa. Di ba? Di ka dito, di naging issue din yung budget na yan. Nung under pa sila ng taking, kaya nga lumobo rin yung lumobo rin yung kaninang hutang. Diba na umabot 800, 900 million? Kasi nga yung mga utang din. Tapos nakita din dun sa taking yung mga paglapas ng mga pera na saan galing to, saan to itinustos o ginastos. Yun, kaya umabot ng gano'n na parang malapit ng umabot ng 1 bilyon. Kaya nagkautang-utang ang taping. Kung ito naman, sa TV5, kung gano'n din ang posibleng mangyari, syempre iiwasan na nila yan. Lahat sila mag-a-adjust. At hindi rin magandang balita. Nudod naman sana. Kung magsasara ang Itbulaga, hindi maganda yan na balita para sa It's Showtime. Bakit mo? Syempre, diba? Sino pa kakompetensya nila? Diba? Mas tututukan na sila masyado ng mga tao. Hindi na tuloy alam ng mga tao kung saan ito ikukumpara para mas masabi namin mas maganda tong show na to kesa dun sa kabila. Diba? Puro ang tutok na lamang nila ay ang It's Showtime. Siyempre, somehow, maganda rin balita yun na yung viewers nung Itbulaga kung sakali man na nagsasara, mapupunta sa It's Showtime. Kaya lang na, malaking rin yun, pressure din yun sa It's Showtime. Kung paano nila i-maintain yun, kung paano nila lalo pang palalakasin ang It's Showtime. Diba? Kaya lang, hindi rin maganda naman sa isang noon time po wala pang kalapan ng time din. I'm sure kahit ang It's Showtime, malulungkot kung sakasakali na magsasara ang Itbulaga. Diba? Kasi to, almost 200 na yung workers, di ba? Diyos ko, nakakaloka ng taon, hindi ba? At saka gano'n na talaga. Unti-unti talaga ay dumilipat na yung mga
viewers ng free-to-air or free TV doon sa digital. Kasi ang nasusunod na ngayon ay ang oras ng mga tao. On demand ang ibig sabihin nun. Kaya, pag gusto nila manood ng It's Showtime, di sa gabi, panoorin ko It's Showtime sa YouTube. Kaya kung mapapansin mo, yung Batang Quiapo, grabe. Kahit ako, sinabi ko kay Coco, ang per hour ninyo ay hindi bumababa ng 100,000 views. Kada part na isang episode ng Batang Quiapo. Ibig sabihin, gano'n na talaga ang dynamic sa mga tao. Gano'n na yung viewing habits nila. Kumbaga, sa oras ko, panonoorin ko sa oras ko, hindi sa oras na lumabas yan ngayon sa TV. Ang saklap, no? Wala na nga yung sense of urgency, no? Wala yung nabubuisit sa traffic kasi hindi na nila naabutan yung pinanonood din ng teleserye. Kaya ang abangan na lang nila ay ang nakaraan, kinabahasan. Ganon. Tapos ay papakwento pa sa mga katama sa bahay. Di ba? Wala. Ganyan na. For more Chica, kindly click the like button and the bell button for more videos.